Kamusta? Maraming salamat sa pagbisita mo dito at welcome na welcome ka sa Sir J YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, e-click mo na ang subscribe button at ang bell icon, para makatanggap ng notification ng mga bago kong tutorial video. Title bar, ito ay makikita sa itaas na bahagi ng Microsoft Word. Dito mo makikita ang title o pangalan ng file mo. Quick Access Toolbar, ito ay makikita sa itaas at kaliwang bahagi ng Microsoft Word. Ito ay may buttons na hindi na kailangang i-search. Ang mga buttons dito ay Save, Undo, at Redo. Save para i-save ang ginagawa mo, Undo para ibalik sa huli mong ginawa, at Redo naman ay para pumunta sa kasalukuyan mong ginagawa sa Microsoft Word. Control menu, makikita naman ito sa right side ng Microsoft Word file. Dito makikita ang Close, ito yung X icon, Restore ito yung dalawang window icon, Minimize, yung linya na icon, Ribbon o yung window na may arrow, at Help ito yung question mark icon. Help, ito ay ginagamit sa paghahanap ng iba pang impormasyon sa Word. Ribbon Display Option, ito ay ginagamit kung nais mo lang i-hide ang ribbon control. Minimize, para i-minimize muna ang file at mapupunta ito sa taskbar ng desktop. Restore, ito naman ang ginagamit para i-show o maximize ang file. Close, ang X icon, para i-close o isara ang inyong Microsoft Word. Tab, ito ay makikita sa ilalim ng title bar. Dito rin makikita ang iba't ibang tab na may kanya-kanyang features at functionality. Ito ay ang mga sumusunod. File tab, Home tab, Insert tab, Design tab, Page Layout tab, Reference tab, Mailings, Review, at View tab. Sa susunod na video ituturo ko sa inyo ang gamit ng mga tab na ito. Maaari ding i-customize ang tab sa pamamagitan ng Word option. Ribbon, ito yung makikita sa bawat tab, ito ay collection ng category options. Ang bawat ribbon ay nahahati sa 5 bahagi. Katulad nitong Home tab, ang 5 bahagi niya ay ang mga sumusunod, clipboard, font, paragraph, styles, at editing. Status bar, ito ay makikita sa ilalim at kaliwang bahagi ng Microsoft Word file. Dito madalas makita ang status ng Word document file, katulad ng page number, number ng pages, number ng word o salita, lingwahe na ginagamit, at maraming pang iba na maaaring makita sa status bar. I-right-click lang ito. Sa kanang bahagi naman ng status bar ay makikita ang 5 uri ng view ng Word file. Ito ay ang mga sumusunod. Read mode, print layout, web layout, zoom slider, at zoom level o kung ilang % ang pagkaka-zoom sa Word file. Scroll bar, may 2 uri ng scroll bar, isang patayo o horizontal, at isang pahiga o vertical scroll bar. Ngunit sa Microsoft Word, ang makikita mo lang ay yung patayo vertical scroll bar na nasa kanang bahagi ng Word file. Lalabas lang ang pahiga o vertical na scroll bar kung mataas sa 100% ang pagkaka-zoom sa Word file. Ito ay makikita sa ilalim na bahagi at sa itaas ng status bar ng Word file. Rulers, sa Microsoft Word ay may 2 uri ng ruler, katulad ng scroll bar, isang vertical o pahiga na ruler, makikita ito sa itaas ng working area ng Word file, at ang horizontal naman o patayong ruler ay makikita sa left side ng working area. Ang ruler ay tanda kung nasaang bahagi ka ng working area. Maaari din itong gamitin sa pag-adjust ng margins ng working area. Customize Group Ribbon, ito ay parte ng Ribbons Control. Kung mapapansin nyo, may maliliit na arrow sa bawat ribbon control. Kapag pinindot o click nyo yung maliit na arrow, lalabas ang dialog box para ma-customize nyo ang ribbon. Bawat ribbon control ay may kanya-kanyang arrow. Example, itong Font Style Ribbon Control. Under ng Home tab, kapag pinindot natin ang maliit na arrow o Customize Group Ribbon, ito ang lalabas na dialog box. Ang huling bahagi ng Microsoft Word ay ang Working Area.
Ito ang pinakamahalaga at pinakang katawan ng Word file. Kaya ito tinawag na working area dahil dito ka maglalagay ng nilalaman ng Word document mo. Dito ka magta-type. Example, letter, report, graph, communication, at iba pa. Doon na po nagtatapos ang tutorial video na ito. Muli, sana ay may natutunan kayo at magamit nyo itong tutorial video na ginawa ko. Kung nagustuhan mo ang video na ito, isang like, comment lang ay worth it na. At kung bago ka lang sa YouTube ko, mag-subscribe na. At i-turn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong tutorial video na i-upload ko. Maraming salamat!